Paano nga ba tatalunin ang one of the most strongest monarch at ang nag-iisang greatest fragment of brilliant light? Dahil sa episode na ito, masasaksihan natin ang labanang Song Jinwoo versus 3 monarchs. Pagkatapos ma-knockout ni Thomas Andre ang King of Beasts, lumipat ang eksena kay Choi Jong-in, nakakarating pa lang sa pinangyarihan. Tinanong niya ang kanyang hunter kung ano ang status ng pag-evacuate sa mga sibilyan. Wika nito, hanggang ngayon patuloy pa rin silang nag-rescue sa mga sibilyan na natrap sa loob ng building. Napatanong si Choi Jong-in kung ano ang guild na nakadispatch na nasa pinangyarihan. Sagot ng kanyang hunter, ang Fiend Guild at White Tiger Guild ang inatasang magtipon upang paghandaan ang dungeon break sa colossal na gate. Subalit sooner or later, magagawa na nitong ma-overpowered ang beast na bigla na lamang lumitaw. Kaya nagtataka si Choi Jong-in kung paano nito nasabi na ma-overpowered ang beast monster na kinalaban ngayon ng Goliath na si Thomas Andre. At ang presence daw ng mana ay mas malala pa kaysa sa naranasan niya sa Jeju Island Raid. Pagkatapos pinagpatuloy ang laban ng Thomas Andre versus King of Beast. Ipinakitang tumalsik ng napakalakas ang King of Beast sa malaking gusali dahil hindi kinaya nito ang suntok ni Thomas Andre at makikitang gumuho ang gusali dahil sa lakas ng pagkatalsik nito. Biglang nagkadurog-durog ang mga salamin ng gusali. Napansin ni Thomas Andre na papunta ito sa itaas at biglang sumalakay ang King of Beast galing sa itaas ng napakabilis papunta kay Thomas Andre na makikitang pangiting inatake ang Goliath direkta sa katawan gamit ang ulo nito. Napawave lamang ng kaunti ang Goliath at hindi nagawang mapatumba ng King of Beast dahil sa lakas ng lower body nito. Nagulat ang King of Beast sa ginawa ni Thomas Andre dahil hinalog ang kanyang buong katawan pagkatapos inangat ito ng kaunti upang makahugot pa ng puwersa at ibinagsak ito sa lupa. Subalit sa maliit lang na moment nakuha pang masipa ng King of Beast ang mukha ni Thomas Andre kaya tumalsik tuloy ang Goliath. Napangiti ang Monarch Fang habang kaagad naman nakakuha ng balanse si Thomas Andre. Kaya napaisip ang Goliath na magseseryoso na siya sa laban at binanggit ang salitang reinforcement. Habang si Baek Kyun-ho hinanda niya na ang kanyang guild member, ngunit nagulat nga ito nang bigla niyang nakita ang isang dambuhalang beast na papunta sa kanya na umaapaw ang napakatinding mana at nakita rin niyang si Thomas Andre ay naging fully transformed. Habang nag-cheer naman kay Thomas Andre ang mga guild member ni Baek Kyun-ho na sinabing "You're the best Goliath, kill him." Kaya nainis si Thomas Andre dahil imbis na mag-ingat, nagawa pang mag-cheer ang mga hunter. Napansin ni Baek Kyun-ho na papalapit na sa kanya ang beast kaya naisip niyang mag-transform din upang ipakita ang kanyang lakas na loob. Ngunit nang nakaharap niya ang King of Beast, naramdaman niyang parang nilamon ng napakabangis na mana ang kanyang katawan kaya hindi siya nakakibo sa sobrang shock at na-realize niyang mukha lang siyang maliit na white tiger sa harap ng dambuhalang white wolf. Pinagpapawisan si Baek Kyun-ho sa kanyang naramdaman at binaba niya ang kanyang mana dahil ayaw niyang maging isang pagkain sa nagwawalang beast. Kaya buti na lang dinaanan lang si Baek Kyun-ho at dumiretso ito kay Thomas Andre. Gumamit ng telekinesis ability ang King of Beast at pinalipad niya ang napakaraming sasakyan, poste at iba pa upang atakehin si Thomas Andre at pasimple lamang itong tinapik-tapik gamit ang isang kamay. Ngunit sa sobrang daming object na itinapon sa kanya, na-corner ang Goliath at natabunan nito ng napakaraming kotse. Napansin ng King of Beast na parang hinihila siya. Lumabas pa lang isang kamay ni Thomas Andre at ginamit niya ang telekinesis skills upang hilain papalapit ang King of Beast. Pinatalsik ni Thomas Andre ang mga sasakyan by releasing magical energy sabay direktang inatake ang papalapit na King of Beast gamit ang kanyang pinakamalakas na atake nung nakalaban niya si Jinwoo. Bumaon sa ground ng Monarch of Fang at nag-follow up pa ng napakalakas na suntok si Thomas Andre na may kasamang reinforcement hanggang sa nagpakawala ng napakarami pang suntok ang Goliath, ngunit napansin niyang parang unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang kalaban. Nahawakan ng King of Beast ang kamay ng Goliath at makikitang nakatayo na ang Monarch of Fang habang unti-unti nang naging puti ang buhok nito. Wika ng King of Beast na sorpresa daw siya sa lakas ng isa lamang puppet ng fragment of brilliant light. Subalit sawa na daw siya sa walang kwenta nitong trick. Naging totally transform ang King of Beast, pumuti ang buhok at tumaas ang pangil. Habang napansin ni Thomas Andre ang kanyang kamao na hinawakan nito ay pasimple lamang dinurog kahit mayroon nitong reinforcement. Nagsagawa ng napakaraming slashes ang King of Beast gamit lamang ang kanyang claw, habang na-shock ang taga White Tiger Guild sa kanilang nasaksihan kung paano dinurog ng Beast si Thomas Andre.
Napansin ng Monarch ang anino ng kanyang kalaban na mayroong tumitira sa shadow nito, kaya hinawakan niya ang liig ng Ant Shadow at winasak, habang makikitang nakaluhod na si Thomas Andre na parang nawalan na ito ng lakas. Hinawakan ng Monarch ang liig ni Thomas Andre at sinabing dahil sa confident daw ito sa kanyang lakas, gagawin niyang brutal ang ending ng buhay ng kanyang kalaban. Ngunit nang dinurog ng King of Beast ang armor, na-realize niyang wala na pala itong laman at naging halo na lamang. Biglang sumulpot si Thomas Andre sa kanyang likod at nilak ang liig nito at napasabing, anong sinabi mong brutal? Piniga ni Thomas Andre ang leeg ng King of Beast hanggang sa nagawa niya itong matwist ang ulo nito. Ngunit ngumiti lamang ang Monarch at bumalik sa dati ang ulo na ikinagulat ni Thomas Andre. Hinawakan ng King of Beast ang mukha ni Thomas Andre at kaagad binalibag at hinampas sa ground at sinabing, pasensya na, gutom ako ngayon, kakainin kita. Ngunit hindi niya namalaya na mayroong umatake sa kanya, kaya tumilapon tuloy ang Monarch. Distansya ring tumalsik ang Monarch sa lakas ng atake at ito pala ay si Leonard Nerman, ang the strongest hunter ng Germany, at parang gumamit din siya ng reinforcement sa kanyang kamao. Muling tumayo ang King of Beast habang lalo pang pinapalakas nito ang umaapaw na nakakatakot na mana at naramdaman ng German Hunter ang nanginginig niyang kalamnan habang nasa harap ng pambihirang monster. Sinabi ni Thomas Andre sa German Hunter na tumakbo na lamang kung ayaw pa nitong mamatay. Tugon ni Leonard Nerman, alam niya na posible siyang mamatay ngunit isa din siyang hunter. Naisip niya na wala na siyang pagsisisihan kahit ito pa ang kanyang huling oras. Pipiliin pa rin niyang magkaroon ng honor death kaysa sa maging duwag at ito daw ang tamang desisyon. Mas lalong nag-evolve ang King of Beast at bumabagsik ang nakakatakot na mana nito, kaya na-realize ng German Hunter kung tama nga ba talaga ang kanyang desisyon habang papalapit na sa kanya ang Beast upang siya ay kainin. Biglang sumulpot ang isang shadow creature at kinagat ang King of Beast papalayo at ito pala ay si Kaizel dahil dumating na ang pinakahihintay ng lahat, si Song Jinwoo. Nagsagawa ng slashes ang King of Beast kaya nawasak si Kaizel, ngunit nagtatago pala si Jinwoo sa loob nito at kaagad umatake ang ating bida gamit ang malasmash na sipa at walang patawad ang sipa na iyon mga lods dahil bumaon ang King of Beast sa lupa. Naglanding si Jinwoo sa tabi ng German Hunter at sinabi ng ating bida na kung pwede dalhin si Thomas Andre sa safety lugar. Na-realize ng Monarch of Fang na totoo nga talaga ang sinabi ng Monarch of Frost na mayroong tao na kayang i-wield ang kapangyarihan ng Shadow Monarch, kaya mas lalo pa siyang nag-transform into humanoid wolf monster. Tinulungan ng mga hunter na makalakad si Thomas Andre at nagpaalam naman ng German Hunter sa ating bida. Napaisip si Jinwoo na ang beast na kaharap niya ngayon ay mayroong sobrang taas na killing intent at ang malalapan nito, hindi lang ito nag-iisa. Nagtanong ang King of Beast kung paano nakapag-generate ng supreme being power ang isang human body. Biglang lumitaw sa tabi nito ang King of Ice Folk at sinagot ang King of Beast na nagkasundo daw ang Monarch of Shadow at ang Architect at nakahanap ito ng paraan. Bigla namang lumitaw sa likod ni Jinwoo ang Monarch of Plague at sinabing kakainin daw niya ang katawang tao ni Jinwoo pagkatapos nitong mamatay dahil gusto lang naman niyang tikman kung ano ang lasa ng isang monarch sa bago nitong katawan. Seryosong nagmamatyag si Jinwoo sa galawan ng kanyang kalaban dahil parang pinagplanuhan talaga ito ng maigi dahil kaagad nagsusulputan ang dalawa pang monarchs sa kanyang pagdating. Habang nakita ni Jinwoo ang mga identity na na-recognize ng system, ang King of Snowfolk, the Monarch of Frost, ang King of Beast, the Monarch of Fang, at ang Queen of Ensek, the Monarch of Plagues. Umaapaw ang mana ng tatlo hanggang sa patindi ng patindi ang kanilang mana at umabot ito sa kalangitan at nag-create ng napakapula at itim na ulap. Pagkatapos wika ng ating bida, lumabas na kayo. Kumalat ang napakalawak na anino ni Jinwoo upang palabasin ang hindi mabilang na shadows at makikitang si Igris patungo sa Monarch of Frost na parang pinili niya itong kalabanin. Ngunit hindi lang pala si Igris ang lumabas dahil nag-back up si Iron habang ang Monarch of Fang inatake ni Jima Tank at ang Monarch of Plagues kaharap si Greed at Bero. Wika ng King of Beast kung ito lang ba ang mga Shadow Soldier ng Monarch of Shadow habang humigop ng napakaraming hangin ang Monarch of Frost na ikinagulat ni Jinwoo na parang alam niya na kung ano ang pinaplano ng tatlo. Naggas ng napakalawak na ice magic ang Monarch of Frost kaya nag-ice ang paligid at hindi inaasahan ni Jinwoo na gagawin ng Ice Monarch dahil hinintay lang talaga nila na palabasin ni Jinwoo ang kanyang mga Shadow Soldier upang i-freeze ang mga major shadow ng ating bida na hindi nawawasak.
At makikita mo talagang pinagplanuhan nila ito dahil hindi pinatamaan ng ice si Jinwoo. Nakita ng Monarch of Flame si Beru at tinawag niya itong anak. Sinabi ng Monarch of Frost na hindi siya makapaniwala at sobrang nakakatawa daw na minamaliit sila ng Human Shadow Monarch dahil inakala daw nito na matatalo lamang sila sa pamamagitan ng Shadow Soldier. At mukhang hindi pa daw nito na fully absorb ang tunay na kapangyarihan ng isang Shadow Monarch. Ngunit ang Monarch of Shadow ay isa pa ring pinakamalakas na monarch sa kanilang lahat. Subalit hindi siya papayag na mamaliitin lang siya ng basta-basta ang isang katulad niyang Monarch of Frost. Nanigas ang kamay ni Jinwoo habang hawak-hawak nito ang dagger na may napakatinding aura, ang Kamish Wrath Dagger, na ikinainis ng Monarch of Frost kung paano siya tinitingnan ni Jinwoo. Nag-flip si Jinwoo ng dagger at gumawa muna ito ng freestyle dagger trick bago niya itinutok sa kalaban at sinabing kahit anong mangyari, itutumba ko kayong lahat. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!